lahat. Yes, yo. Welcome back po mga kaspero sa ating panibang episode. Samahan niyo naman kami sa aming pamamana ngayong araw na to. At kasama natin si Jig Abiners for Fishing mga kaspero ng Santa Teresita Dumaran. At si Silent Hunter Bugoy at ang isang boatman namin. At pagkatapos ka ng mahigit 2 oras na biyahe mga kaspero ay ito, nakarating na kami sa spot. At pagkababa ko nga dito mga kaspero ay sobrang lino ng visibility ng tubig dito ngayon. Ang spot nating pamanaan ngayon mga kaspero ay yung spot kung saan tayo madalas makapana ng GT or mamsa sa biak na bato. Tayo nating tingnan kung may laman ba. At dito pa lang sa mababaw na area mga kaspero ay niload ko na yung pana kung sakaling may makita mo tayong isda papunta dun sa parting malalim ay nakaready ng pana natin. Pagkatapos kumalod yung pana umawas pero ay nag-warm up muna ako dito sa parting mababaw at tingin-tingin sa paligid kung meron bang possible na matira. After ng mga ilang dives mga kaspero ay agaran ako nagtungo dun sa biak na bato para tingnan kung may laman ba. At ito na nga, ginapan ko na mga kaspero. Kaso lang nung pagtingin natin mga kaspero ay walang laman. Pagkatapos kong silipin tong biak na tumakas pero ay agaran ako nagtungo dun sa parting malalim kasi may 3 malaking bato doon na magandang pagpistohan natin. At ito na nga mga kaspero, andito na tayo sa spot kung saan yung naglalakihang bato sa ilalim. At dito tayo magsagawa ng pag-ambush mga kaspero. Napakalinaw sana ng visibility dito mga kaspero kahit nasa malalim na tayo. At andito po yung mga bait fish, kaya lang walang angat ng mga mamaw dito sa spot. Wala tayo nakitang possible na target mga kaspero kaya ako na lang tayo at pahinga para sa ating panibang pagsisid. Panibang pagsisid mga kaspero at umabati na ako sa unahan kung saan tayo unang nang ambush. At dito ako nag-ambush mga kaspero sa may malaking bato at kung niyo pong naalala ay dito ako nakita ng mga
bigay tirbali at isang mangrove snapper. Kaso lang hindi natin natira gawa ng mailap ito. Kaya sa dive na to mga kaspero ay nagbakasakali tayo na makita ulit natin yon. Kung wala tayong makitang target dito mga kaspero ay puntahan ko yung isang bato na nasa unahan natin. At sana andun yung mangrove snapper na hinahanap natin. Wala talaga mga kaspero kaya ako na lang tayo. Panibang pagsisid mga kaspero at sa dive na to pinunta na natin yung malaking bato at sana makahuli na tayo sa dive na to. Ito na pala yung last dive natin dito sa parting malalim mga kaspero kasi pagkatapos ito ay nagtungo na ako sa parting mababaw para dun manghunt mga kaspero. Kasi naumay na tayo kakadapa dito sa parting malalim, wala tayong nakitang malaking isda kaya try natin dun sa parting mababaw. At sa di ko inasahan dito mga kaspero nung pagdungaw ko ay merong isang mangrove snapper na nagpakita mga kaspero kaya nung pagharap niya ay binana ko na kagad. At ayun sa pool mga kaspero, kaya lang hindi natin nahila agad yung line kaya yun sumabit mga kaspero. Pero natanggal naman ito mga kaspero nung paangat na tayo. At ayan mga kaspero, secure na ang ating pangunang huli sa araw na to, isang mangrove snapper. Medyo malaki na to mga kaspero kaya nung pagkatapos nating tanggalin sa shop ay binigay ko kay Silent Hunter Bogoy para doon ilagay. Nang sa ganun ay hindi tayo mahirapan. Panibang pagsisid mga kaspero at nandito na tayo sa parting mababaw at may nakita tayong dalawang oriental sweet lips mga kaspero na nandun lang sa unahan kaya antayin natin na lumapit. Medyo may mailap na tong dalawang oriental sweet lips na tumakas pero kaya ang ginawa ko ay ako yung lumapit sa kanila. Kaya lang nung pagtira natin ay hindi tinamaan makas pero sayang.
panibang pagsisid mga kaspero at nakailang dive na tayo pero hindi pa rin nadagdagan yung huli natin na mga agat. Sobrang dalang talaga ng isda sa araw na ito mga kaspero. At sa di ko inasahan dito mga kaspero, nung paangat na tayo ay nakita ako ng malaking barakuda. Kaso lang na-off natin yung GoPro. Kaya daldali kong ni-on mga kaspero. At buti na lang na-record pa yung pagtira natin. Kaya lang medyo malayo ito mga kaspero. At nung pagtira natin ay tinamaan naman. Kaso lang hindi tumagos mga kaspero. Kaya yun, nakawala. At habang nagpapahinga tayo dito sa itaas mga kaspero ay may napansin akong malapad na itim sa ilalim. Na-curious ako mga kaspero kaya agaran kong dinive down ito. At nung malapit na ako mga kaspero ay dalawang black stingray pala ito. Kaya tiningnan ko na lang ito mga kaspero kasi hindi ito yung target natin. Pagkatapos ng dive na tumakas pero ay bumalik na ako sa bangka kasi tanghali na din at nagutom na kami. Kaya sampa muna kami sa isang isla mga kaspero kasi doon kami mag-ihaw ng maiulam namin. Subog ba? Hindi na subog pa to. Litson na, hindi na ito, sunog ba? Litson, no? Tawa na yun. Ganyan lang. Huwag yun yung ahat. Pagkaluto. Kain po tayo mga kaspero at ang ulam namin ay inihaw na suno o lapu-lapu at isang Spanish flag snapper. Aray ko. Winner! Winner. Yan o. Hindi pa natapos. No, hindi pa naubos. Tayo, relax muna. Tapos sumaya, dive ulit. Pagkatapos naming kumain at nagpahinga mga kaspero ay nagbiyahe na kami papunta dito sa spot at ayun nga, andito na tayo. At ang spot na to mga kaspero ay dito tayo madalas makapana ng mga golden tribalis at sana sa dive na to mga kaspero ay makahuli tayo. Sa ating unang drop dito mga kaspero ay nag-ambush kagad ako dito sa may mga bait fish. Abang-abang tayo dito mga kaspero kung ano yung dadaan.
Kalmado yung mga bait fish dito sa spot mga kaspero kasi walang agos at walang nanghuhunt sa kanila. Another dive mga kaspero at dito habang pailalim tayo ay may nakita tayong isang Spanish flag snapper. Kaya ang ginawa ko dito ay nag-ambush muna ako. Nang sa ganun ay lalapit ng husto yung isda sa atin kasi mailap itong isda na to mga kaspero. At ayan mga kaspero, secure na ang ating pang-ulam na isang Spanish flag snapper. Another dive mga kaspero at dito nag-ambush tayo at habang nag-ambush tayo dito mga kaspero ay may napansin akong isang maliit na bagulan sa harap natin at ito mga kaspero papakita ko sa inyo. Another dive mga kaspero at palubog na yung araw at hindi pa rin nadadagan yung huli natin. Kaya sa dive na to, nag-ambush ulit tayo dito sa buhangina na part. Nagbakasakali na may dadaan dito ng mga golden trevally. At di nga nagtagal mga kaspero ay may isang golden trevally na dumaan sa gilid natin. At buti na lang maamoy ito mga kaspero kaya napana natin. Ganda ng patama natin mga kaspero kaya secure ng isdang to. Another demas pero at habang
Pailalim tayo ay may dumaan na isang golden trevally ulit. Kaya nagfish ko lang mga kaspero at buti na lang bumalik ito. Kaya napana natin ito mga kaspero. At dito mga kaspero ay taplis lang yung patama natin sa isda kaya hindi ko binigla yung paghila niya. Nasa ganun ay hindi ito makawala. At ayan mga kaspero, nahawakan na natin at secure na ang ating pangalawang golden trebalis sa araw na to. Pagkatapos ko ma-secure yung isda mga kaspero ay agaran akong bumalik sa bangka para umuwi na kasi malayo pa yung babahiin namin mga kaspero. At pagkabalik ko sa bangka mga kaspero ay nakita ko si Joseph Agnon na galing na mana at pauwi na siya mga kaspero at binigyan pa niya tayo ng tinapay mga kaspero. Yes, yo. Paldo, di bata. Yan. Paldo. Aldo. Yapit mo yabo.